Breaking news mga kababayan, Taiwan, ginulantang ng isang mass killing at US, bakit binomba ng matindi ang Syria? Araw ng Biyernes, December 19, nang ginulantang ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang lungsod ng Taipei sa Taiwan. Isang 27 anyos na binata ang biglang naglabas ng smoke grenade sa gitna ng mataong kalsada ng lungsod at inihagis ito sa mga nasa bangketa na naging dahilan ng takbuhan ng mga tao, habang ang iba naman ay nanatiling nakatayo at pinapanood ang lalaki. Pero bago pa dyan, isang smoke grenade din ang pinakawalan sa underground station, bagaman hindi ito masyadong pinansin ng mga taong dumadaan. Pero tila hindi nakontento ang lalaki sa pagpapasabog ng ilang usok. Naglabas din siya ng isang mahabang kutsilyo at nanaksak ng mga tao sa kalagitnaan ng rush hour kung kailan pauwi na ang mga tao sa kanilang mga tahanan. 3 ang nasawi habang 11 ang sugatan sa pangyayaring ito. Napag-alaman din ng kapulisan na bago simula ng salarin ang pananaksak sa Taipei Main Station, sumira din daw siya ng 2 sasakyan at 3 motorsiklo sa kahabaan ng Linsen North Road at nagsimula pa ng sunog sa balcony ng mismong inuupahan niyang apartment sa Zongreng District. Matapos magsunog sa kanyang apartment, naglakad na siya papuntang Taipei Main Station. Nagsuot ng gas mask at tila kalmado lang na naglabas ng mga smoke grenade mula sa isang maletang may laman ding gulong at inihagis ang mga ito sa isa sa pinakaabalang exit ng stasyon. Isang 57 years old na lalaki na may apelyedong Yu ang nagtangkapang pigilan siya sa exit ng M7 ng Taipei Main Station, pero sinaksak ito at kalaunan ay namatay dahil sa mga sugat. Ayon sa National Taiwan University Hospital, tumagos ang kutsilyo mula sa kanyang baga hanggang sa kanyang puso. Mayroon ding umanong isang lalaki na nagtangkang pigilan siya sa kanyang ginagawa, pero pinukpok ito ng matigas na bagay sa ulo na naging dahilan ng pagkamatay din nito sa ospital. Isa pang babae na naghihintay lang sa kanyang anak ang hinampas din ng salarin. Pagkatapos nito, pumasok ang salarin sa isang kalapit na hotel sa Zhongshan MRT Station, kung saan siya nagstay ng mahigit kalahating oras at nag-reload pa ng dagdag na smoke grenades. Natuklasan ng pulisya na nag-check-in siya sa hotel na ito 2 araw bago ang insidente at nakakita sila ng 25 Molotov cocktail sa loob ng kanyang kwarto. Binilhan pa niya ito ng lalagyan ng gasolina at isang trolley para panghakot, pero hindi niya rin ito nagamit. Bandang 6:30 ng gabi, muli siyang lumitaw malapit sa Zhongshan Station, isa sa pinakasikat na shopping district sa Taipei. Nang mga oras na yon ay nakasuot na siya ng mga knee at wrist guard at muling naghagis ng ilang smoke grenade sa kalsada. Habang ginagawa niya ito, kapansin-pansin naman na tila wala siyang emosyon at nananatiling kalmado. Kasunod nito ay tumatakbo siyang tumawid ng kalsada at pumasok sa isang shopping mall kung saan inumpisahan na niyang manaksak ng kung sino-sino gamit ang isang mahabang kutsilyo. Dito na siya hinabol ng mga pulis, pero nahulog siya mula sa 6th floor ng S-Light Spectrum Nanshi Department Store na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pumasok daw siya sa bathroom at mula doon ay tumalon siya at namatay. Dinala pa siya sa Cathay General Hospital pero idiniklarang patay bandang 7:42 ng gabi. Pero bago siya tumalon, nakapatay pa siya ng isang tao sa 4th floor ng nasabing mall. Nakilala ang lalaki na si Chang Wen, 27 anyos. Dating nagserbisyo bilang volunteer ng Air Force pero pinatalsik siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Isang araw matapos ang ginawa niyang eksena sa Taipei, marami pa ring Taiwanese ang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Palibhasa, napakabihirang mangyari ng mga ganitong insidente sa kanilang bansa. Ang Taipei, Taiwan ay matagal nang may reputasyon bilang isang maayos at ligtas na lugar sa mundo. Maliban na lang noong 2014 kung saan isang university student ang pumatay ng 4 na tao at sumugat ng 20. Dahil dito, malaking palaisipan ngayon sa mga residente
kung papaanong nakagawa ng krimen si Zhang sa loob ng ilang oras at walang pumipigil. At bukod pa dyan, parang walang alam din ang mga tao sa paligid kung anong nangyayari. Bakit wala silang kamalay-malay na may mga sinasaksak na pala? Tila hindi rin alintana ang panganib habang naghahagis si Zhang ng mga smoke grenade. Ayon sa ilang mga comments sa Facebook, yan ay dahil nasanay na daw ang mga Taiwanese na walang problema sa paligid at maayos ang lahat. Kaya komportable sila na walang kakatwang nangyayari sa gitna ng lungsod. Ang iba ay natawa pa dahil sa mabagal na aksyon ng kanilang mga pulis. At bakit sa dami ng mga tao sa lugar ay tila wala man lang daw nangahas na pumigil sa mga ginagawa nito. Sabi tuloy ng ilan, handa ang Taiwan sa gera sa China pero bakit tila hindi yata sila handa sa ganito kasimpleng insidente. Gayunman, may ilan na nagsasabi na minsan ay wala sa gobyerno ang problema, kundi nasa mismong mga tao. Mula pa kasi noong 2024, naglunsad na ang Taiwanese government ng mga tinatawag na Whole of Society Defense Strategy na naglalayong palakasin ang pagiging handa ng mga mamamayan sa oras na tumindi na ang agresyon ng China. Dagdag pa rito, taon-taon ding nagsasagawa ang Taiwan ng annual air raid at civil defense drills kung saan legal na inaatasan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay o magkubli sa ilalim ng lupa sa ilang minuto. Pero marami daw ang nakakapansin na tila hindi na siniseryoso ang mga ganitong drills. Karaniwang isinasagawa ang air raid drill tuwing tanghalian at kapansin-pansin na sa madalas na pagkakataon, ang mga empleyado sa opisina ay umiinom lang ng milk tea at masayang nagkukwentuhan sa loob habang hinihintay ang hudyat na pwede nang lumabas. Dahil dito, naisip ng ilan na hindi kaya nasa mga tao na ang problema kung bakit nakalusot ang insidente noong Biyernes dahil tila walang may pake sa mga nangyayari. Mula nang maganap ang pag-atake sa subway noong 2014, paulit-ulit nang nagpapalabas ang Taipei Metro ng mga instructional video sa loob ng mga tren para ipakita sa mga pasahero kung papaanong ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga ganitong pag-atake, gamit ang mga bagay na nasa paligid lang tulad ng backpack, payong o makakapal na damit. Pero kapansin-pansin umano na karamihan sa mga nagko-commute ay hindi ito pinapansin. Abala sila sa kani-kanilang mga cellphones. Sabi naman ng iba, posible kasi na araw-araw na nila itong napapanood kaya manhid na din sila. Sa totoo lang ay nag-aalok ang Taiwan ng mga pambihirang hakbang ng pang-araw-araw na seguridad at kaginhawaan. At ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki ng mga taga-Taiwan. Pero syempre, kailangan ng mga tao na magising mula sa labis na pagiging kampante. Kailangan nilang manatiling mapagmatsyag nang hindi hinahayaang manaig ang takot. Sa loob ng maraming taon, itinuturing na ekselente ang kaligtasan o security sa Taiwan. Pero dahil sa nangyari, hindi na dapat na laging maging kampante ang mga tao. Samantala, nanawagan na si Pangulong Lai Ching-te ng Taiwan ng agarang investigasyon para malaman kung may kaugnayan ba ito sa anumang terrorist act at para malaman ang motibo ng sospek sa kanyang mga ginawa. Nanawagan na rin siya sa pulisya na dagdagan pa ang bilis ng pagresponde sa mga ganitong krimen. Bagaman hanggang ngayon ay wala pa ring impormasyon tungkol sa tunay na motibo ng pag-atake, natuklasan ng kapulisan na mayroon na palang dating criminal record si Zhang. Planado din daw ang kanyang ginawa. Binisita na rin daw umano nito ang lugar na pinangyarihan ng krimen bago niya ito isagawa. Sa katunayan, isang araw bago siya manggulo, nagpunta na si Zhang sa Eslit Department Store at nagtanong pa sa mga empleyado kung paanong makakaakyat sa bubong ng mall dahil gusto daw niyang kunan ng litrato ang mga Christmas decorations. Ang mga smoke bomb naman ay posibleng nabili nito online. Noong November 25, hinahanap daw siya uli ng Taiwan military para mag-report pero hindi na siya nagparamdam. July 11, isang warrant of arrest ang inilabas laban sa kanya dahil sa paglabag sa mga military regulation. Pero mula nang matanggal siya sa Air Force, hindi na rin daw ito nagparamdam sa kanyang sariling pamilya sa loob ng 2 taon. Dagdag pa ng mga kaanak, bata pa lang daw si Zhang ay mahilig na ito sa mga baril at iba't ibang mga armas.
Na-recover naman ng mga kapulisan ang 2 tablet sa silid ng kanyang inuupahan. Ganon din ang laptop at cellphone nito sa kanilang bahay sa Taoyuan. Natuklasan din ng mga otoridad na masusing pinag-aralan ni Zhang ang mga kilos ni Cheng Che sa internet. Si Cheng Che ang lalaking pumatay ng 4 na tao noong 2014 sa Taipei MRT attack. Dahil dito, nagkaroon ng partial conclusion ang mga otoridad na posibleng si Zhang ay isang copycat offender na gustong gayahin ang ginawa ni Cheng para makakuha ng atensyon sa lipunan at lumikha ng takot. Wala naman daw nakitang mga kasabwat o posibleng kasama ang sospek. Samantala, napag-alaman naman ng Ministry of Health and Welfare ng Taiwan na isa sa mga naging biktima ni Zhang ay nagpositibo sa HIV. Dahil dito, nangangamba ngayon ang kagawaran na posibleng maipasa sa ibang tao ang sakit dahil sa kutsilyong ginamit ng salarin. At tungkol naman sa lalaking nasaksak ni Zhang sa baga, hindi bababa sa 5 million new Taiwanese dollar o katumbas ng 158,584 US dollar ang ibibigay bilang kompensasyon. Binuksan na rin ang linya para sa iba pang biktima para makapag-apply sila ng kompensasyon mula sa Association for Victim Support at insurance mula sa department store kung saan naganap ang pananaksak. At para na rin mabigyan sila ng psychological counseling at legal consultation. Bibigyan din daw sila ng tig-iisang abogado para tulungan sa pag-a-apply ng insurance claim at compensations. Sa ibang balita, US, bakit binomba ng matindi ang bansang Syria? Isang malawakang airstrike ang isinagawa ng US military laban sa bansang Syria, kung saan 70 targets sa iba't ibang lugar ng bansa ang sinasabing winasak ng pambobomba. Apektado ng airstrike ang mga bayan ng Homs, Deir Azor at Raqqa. Ganon din ang disyerto ng Badia kung saan may malawak na cell ang ISIS. Ang mga lugar na ito ang sinasabing infrastructure at weapon site ng grupong ISIS. U.S. officials we spoke to tonight describe it, as you said, a massive strike, a large-scale military operation targeting dozens of ISIS targets across central and northern Syria, 70 in fact. Ang airstrike ay pinangunahan ng US Central Command na siyang namamahala sa mga US operations sa Middle East, Northeastern Africa at South Asia. Layunin ng pag-ataking ito na durugin ang mga miyembro ng ISIS sa Syria gamit ang mga F-15 fighter jets, Apache helicopters, A-10s at HIMARS rocket system. Sumama rin sa operasyon maging ang mga fighter jets ng Jordan. Ayon sa state media ng bansang Jordan, sumali sila sa operasyong ito para pigilan ang mga extremist group na nagsisilbing banta sa Syria at sa buong region. Kung matatandaan noong 2015, isang eroplano ng Royal Jordanian Air Force ang bumagsak sa Syria. Dinukot ng grupong ISIS ang piloto nito at sinunog ng buhay habang nakakulong sa isang hawla. Sagot daw ito ng ISIS sa pakikiisa ng Jordan sa coalition ng Estados Unidos. Nalaman ng Jordan ang insidenteng ito at nangako na hindi masasayang ang buhay ng piloto. Ayon kay Pangulong Donald Trump, ginawa nila ang napakalakas na pag-atake bilang ganti sa pag-ambush ng ISIS noong December 13 sa bayan ng Palmyra na ikinamatay ng 2 sundalong Amerikano at isang US civilian interpreter. Nakilala ang mga nasawing sundalo na sina Sergeant Edgar Brian Torres Tovar, 25 anyos mula sa bayan ng Des Moines, at Sergeant William Nathaniel Howard, 29 anyos, mula sa Marshalltown, Iowa, ayon sa US Army. Pareho silang miyembro ng Iowa National Guard. Ang civilian interpreter naman ay nakilalang si Ayad Mansur Sakat mula sa Macomb, Michigan. Ang operasyong ito ay tinawag ng CENTCOM na Operation Hawkeye Strike na inumpisahan bandang alas 4 ng hapon araw ng Biyernes. Isang hindi pa nakikilalang ISIS gunman kasi ang responsable daw sa pag-atake nang bigla niyang pinagrarat-rat ang mga Amerikano na noon ay nakikipagpulong at kumakain ng pananghalian kasama ng ilang miyembro ng Syrian Security Force.
Nakipagbarilan ito pero kalaunan ay napatay din. Ayon kay Nur al-Din al-Baba, tagapagsalita ng Interior Ministry ng Syria, ang gunman ay dati nang sumali sa Internal Security Force ng Syria bilang base security guard 2 buwan na ang nakakalipas. Pero kamakailan lang, inilipat siya ng pwesto dahil sa hinala na posibleng konektado siya sa ISIS. Ang Palmyra kung saan ginawa ang ambush ay isang lugar na hindi daw kontrolado umano ng Pangulo ng Syria. Nilinaw naman ni US Defense Secretary Pete Hegseth na hindi ito gera laban sa Syria. Ito ay purong paghihiganti lamang. Nauna na ring sinabi ni Pangulong Trump na ang operasyong ito ay paghihiganti at buo daw ang suporta ng pamahalaan ng Syria. Dahil sa malupit na pagpatay ng ISIS sa matatapang na American patriots sa Syria, na ang kanilang mga katawan ay iniuwi ko dito sa Amerika para magkaroon ng maayos na seremonya, inaanunsyo ko ngayon na magsasagawa ang Estados Unidos ng napakabigat na paghihiganti, gaya ng aking ipinangako laban sa mga mapanirang terorista na may kinalaman dito. Matindi ang ating gagawing pag-atake sa mga stronghold ng ISIS sa Syria, isang lugar na tigmak sa dugo at maraming problema. Pero may maliwanag na kinabukasan kung tuluyang mawawala ang ISIS doon. Ang pamahalaan ng Syria na pinamumunuan ng isang lider na masigasig na nagsusumikap na ibalik ang kadakilaan sa Syria ay lubos na sumusuporta sa atin. Lahat ng teroristang sagad ang kasamaan para atakihin ang mga Amerikano ay binabalaan ko na. Babanatan namin kayo ng mas matindi kaysa nararapat kapag sinubukan ninyong atakihin o pagbantaan ang Estados Unidos ng Amerika. Matatandaan na kamakailan lang ay bumisita si Syrian President Ahmed al-Shara sa White House kung saan inilarawan pa niya na ang pagbisitang ito ay bahagi daw ng new era sa relasyon ng dalawang bansa. Nais kasing ipakita ng kasalukuyang presidente sa Syria na hindi naligtas para sa mga ISIS ang kanyang bansa at nais niya ring baguhin ang kanyang imahe sa mata ng mundo. Sumali na rin ang Syria sa coalition ng 70 bansa sa mundo na nangakong lilipulin ang ISIS, kung saan ang Jordan ay kabilang din dito. Ayon sa social media post ng Interior Ministry ng Syria, muling iginigiit ng Syrian Arab Republic ang matatag nitong paninindigan na labanan ang ISIS at tiyaking wala itong magiging ligtas na kanlungan sa loob ng teritoryo ng Syria. At patuloy nitong paiigtingin ang mga operasyong militar laban sa kanila saan man sila magdulot ng banta. dahil sa pakikipagkaibigan ng bagong pamahalaan sa Syria sa Estados Unidos, tinawag ng ISIS ngayon ang pamahalaan ng Syria bilang apostate o tumalikod sa banal na tungkulin ng Islam. Gayunman, hindi inamin ng ISIS na sila ang responsable sa naganap na ambush sa Palmyra. Ayon naman kay Rami Abdel Rahman, pinuno ng Syrian Observatory for Human Rights, higit 5 miyembro na ng Islamic State o ISIS ang napatay ng Operation Hawkeye ng Estados Unidos. Galing sila sa mga probinsya ng Deir ez-Zor at kabilang sa kanila ang leader ng isang cell na responsable sa paggamit ng drones sa lugar. Mula pa noong 2019, bumagsak na ang huling balwarte ng ISIS sa Syria. Pero meron pa rin daw itong nasa 5,000 hanggang 7,000 miyembro sa Syria at sa Iraq na patuloy pa rin nagsasagawa ng ilang mga pag-atake. Pero bago ang operasyon ng Estados Unidos, nagsagawa na rin daw ang pamahalaan ng Syria ng mga raid sa mga hinihinalang lungga ng ISIS. At maging ang Iraq ay nagsagawa na rin ng pag-atake, bagaman sinabi ng Iraq na ang kanilang operasyon ay walang kinalaman sa operasyon ng Amerika. Meron lamang daw silang mga wanted na individual na tinatarget sa Syria. Ayon naman sa dalawang opisyal ng US, inaasahan na tatagal ang mga pag-atake ng US sa Syria ng ilang linggo o hanggang 1 buwan.